Okay, so tuloy natin yung part 2. Okay, so nabitin tayo dun sa isa. Okay, so same pa rin to guys, no? 3DR. Okay, so tingnan natin kung may makuha pa tayo mga ibang mga ano dito, may matutunan pa tayo sa next natin na full na task. Okay, so ito pa rin, same pa rin yung mga gagawin natin. Ayan, so combine lang natin yung mga ginagamit natin na tools before. Ayan, tapos hold control, drag. Ito mukhang hindi naman masyado komplikado. Medyo mabagal tayo this time guys, no? Kasi nga medyo ano pa tayo, nangangapa pa tayo dito. Ayan, try natin ng ganitong method. Sana magtuloy-tuloy itong ganito kasi parang once a year lang yata ito lumalabas. Medyo malaki-laki din kasi ang ano dito, ang bigayan dito. Okay, sana makarami tayo dito. Siyempre, pag mas marami kang alam na technique dito, siyempre, mas mabilis ka. Okay, so, apply lang natin yung mga ano natin, yung sa building repair. Same lang naman din to. May mga nadagdag lang na mga tools. At before, ang dinidrawing natin or nililabel natin is yung edge. This time naman, yung buong roof na talaga. Ayan. So, ang ginamit ko dyan, assist line. Ang shortcut is 9. Ayan. Tapos, i-drag natin. Tingnan mo yun dun sa kabilang side para makuha mo yung height. Okay. Before, ginagamit natin is alt, diba? So, this time, ang gagamitin natin dito is drag lang. Okay. Para makuha natin yung height. Ayan. Tapos, yung kulay is still the key. Ayan. So, ganyan yung maging itsura niyan. Para makuha mo yung height ng roof. Okay, pagtapos mo gamitin yung 9, i-drag mo doon sa kabila. Excuse me, sa left side, yung nilayer mo na yung green kanina. Hatakin mo lang yun. Okay, kung hindi nyo masyado nasundan yun, okay, so maghanap pa tayo na ibang sample. Ayan, so dito, hindi na ako gumawa ng assist line. Okay, ginawa ko na lang yung S. Ayan, dikit ko lang dyan. Meron ka naman makikitang line dyan. Ayan, o, yung dash. Dapat guys, mag-purple siya guys or yung parang blue. Ayan. Pag hindi mo nakita yan, ayan, yung dark na yan. Pag hindi mo nakita yan, dark na yan na dots, ibig sabihin, hindi yan siya nakadikit. Or kung dapat na, ang dikit niya guys, dapat nag-straight siya doon sa lines, ha? Ayan, observe nyo to. I-tap ko dito para mag-adjust ako doon, yung assist line. Tapos, dikit sa taas. Ayan. Okay, so dapat lalabas yung purple na yon. Pag tinagilid mo naman yon, lalabas pa rin yung purple guys at didikit yon. Kaya lang, ang problema mo doon, lilipad yung bubong mo kapag hindi mo sinunod yung lines. Okay, or yung assisted line na tinatawag, assist line. Okay, so since hindi ako gumamit ng assist line doon, dito ako ngayon gagawa ng temporary line. Ayan, may line naman yan siya guys eh. Okay. Ayan. Tapos itong lines na to na pataas, gagayahin ko lang. Itong green, gagayahin ko. And then, didikit ko sa taas. Ayun, dumikit siya. Dito naman sa kabila, gagayahin ko lang din yung line sa kabila. Make sure guys na tama yung pinaggagayahan nyo ha. Kasi once mali yung ginagayahan nyo na lines, mali din yung outcome syempre. Yun yung tendency na, sir, bakit lumilipad yung bubong? Nakasnap naman. Yun yung dahilan. Hindi kasi sila balance. Hindi sila pantay. Okay, so pwede nyo to gawin. Once na medyo nakukuha nyo na, pwede nyo rin yung i-apply. Pero syempre guys, sa una, yung lalong kaninang una kong ginamit, kailangan nyo yun doon ng assist line. Kasi nga, kukunin nyo pa lang yung actual height. So since dito, nakuha ko na yung actual height, hindi ko na kailangan nung assist line dun sa baba. Pero pwede rin naman gumawa kayo doon. Pero syempre, mas mabilis kung ganun din yung method na gagawin nyo since nakuha nyo na naman yung height. Okay, so eto naman, same pa rin. Gamit ako ng E dito. Hindi pala E ang ginamit ko, sorry. Nasa F pala ako. Ayan. Drag natin, hold control, drag pababa. Ayan. So since mas malinaw dun sa kabila, pwede naman dito. Try natin dito guys. Ayan, line. Assist line tawag dyan. Yung mag-green. Ayan. Tapos dito sa kabila, hatakin lang natin to. Iurong mo lang doon sa kung saan yung edge. Okay. Tapos ang ginagawa ko dito, click ako ng W. Tapos control. Tapos dinadrag ko yan pababa or pataas. Basta paikutin mo lang yung 3D. Kasi once ganito kasi yung gagawin mo guys, minsan, ang nalilayer mo is yung
yung sa baba. Okay? Kaya minsan sabi niya bakit tumatalon yung bubong. Okay? So, pag nakuha mo na naman, hindi naman yun gagana. Ayan, pag walang line, click ka ng Q. Ayan. So, pag Q, lumabas na yung lines. Para makita mo yung kabilang side. Ayan. So, tingnan lang natin kung may may lumulutang ba dito. Ayan. So, wala naman lumilipad na bubong. So, group na natin yan. Ayan. Hindi ko dinidelete yung assist line, no? Kasi sabi parang okay naman daw kahit hindi na. Kasi nagkumukusa naman daw. Okay, so ito medyo malabo tong video na to. Okay, so meron siyang yung mga nakatago guys, so yan sa bubong. Meron siyang extra na mga designs. Ayan, so ano bang gagamitin natin dito? Try natin kung pwede si Dutch dito. Ayan, so pindutin lang natin to, urong. Hanggang dyan lang siya guys kasi parang meron siyang yung nakatupi pa yung nakikita nyo yan guys. Meron pa siyang triangular na itsura sa bubong. Okay, so since meron siyang triangle, gawa tayo ng ano pa bang gagawin natin dito? Gawa tayo ng lines. Assist lines guys, gawa lang muna tayo. Assist line tayo ulit dito. Urong lang natin. Teka lang. Ayan, hanggang dyan. Kasi merong flat siya dyan. Tapos, gawan natin to ng ayan. So, kunin natin yan yan na yung ano niya, yung design dun sa taas. Okay, so, since meron na tayong triangular, syempre takpan na lang natin yan gamit yung S. Ayan. Tapos, tingnan natin ulit. Ayan, make sure guys na wala siyang walang lumulutang ha. Ayan, so okay naman. Okay, looking good. Tapos, syempre tatakpan natin yan ngayon. Tatakpan natin yung mga area. Paano ba ito takpan? Sige, W lang tayo. Mas mabilis yata. Ayan. Dito tayo dito tayo gagawa ng cover. Kasi nga, mas pabor sa atin yung view dito. Compare dun sa kabila. Kasi masyadong manipis na yung pagitan. Ayan. So, ikot lang tayo. W yan guys. Tapos, hold control. Tapos, drag. Ayan. Tapos, space para magdikit. Ayan. Sana gumana to. Okay, para siyang Dutch guys, no? Pero yung meron siyang parang, kumbaga kung sa ilong pa to, meron pa siyang flat na, flat yung ilong niya dito sa baba. Ay, sa taas pala. So, iba yung shape. Yung iba kasi na mga Dutch is yung tusok niya is palabas. Ito naman is pa-flat, parang nayupi. Ayan, parang ganyan guys eh. Okay, yung ibang Dutch naman is patusok. Tusok din naman to, pero yung isa matangos, ito flat. Okay, so tingnan natin kung mag-match. Yon? Pwede? Pwede, pwede. Yung isang shadow, ano na nakikita mo dun sa kabila guys? Shadow yun guys ah. Kung napapansin nyo. Shadow yan. Yung nasa puti. Anino. Okay, so dito naman tayo ngayon. Paano natin to gagawin? Pag ganito guys, no, pag halimbawa sa akin pagka hindi ko nakukuha minsan dito sa taas, ginagawan ko ng 3D to. Sa 3D ako nag-flip or nag-layer ng H. Ganito. Pagka medyo mahirap. Tapos ko lang maligo. Ang lamig ng tubig talaga. Ayan, minsan kasi guys, hindi yan siya gumagana. Ayaw niyang gumana, so syempre, huwag mo nang pilitin. Matatagalan tayo. Okay, so lumabas na yung speed nito kahapon. Ilan ba ako? 51. 51 yung speed ko. Mabagal ako dito guys. Kasi nga lahat naman nangangapa. Okay, pero meron talagang sadya. Yung mga matatagal na talaga guys. Mabibilis na yung mga yon. Okay. Pero at least enjoy lang. Pwede naman natin i-enjoyin lang natin itong ginagawa natin. Huwag kayo ma-pressure. Enjoy nyo lang at di tatagal. Halimbawa, kung tuloy-tuloy yung ganitong project. Bibilis din naman tayo dito eh. Okay, so this time kapakapalang muna tayo.
Kumbaga, ano nyo ba, may mga process kasi na tinatawag. Okay, hindi naman kayo agad-agad pagising nyo eh. Mabilis na kaya agad kayo. Siyempre, process yan. Ayan, so dito, aralin nyo din siyempre. Kung gusto nyo matutunan to, aralin nyo din. Ako nga, inaaral ko nga, eh, oh. Kayo pa kaya. Di ba? So, ganun lang yun. So, paano ba to? Malayo siya dun sa kabila. Teka, dugtong ba to? Asa na ba yan? Check natin. Yung kabila kasi, oh, hindi pa pala yung ano yung kabilang bubong. Meron pa siyang arc. Ito mukhang slope. Ito mukhang slope. Pag slope kasi guys, is pababa lang yung bubong. Ayan. So, try natin dito gumawa ng ano, assist line. Ditong ganito guys, kulang pa ako sa ano dito, sa mga ganitong, sa experience dito. Kasi since itong project na to is parang bihira lang talaga to lumabas. Okay, pero nakapag-project na ako neto before. Siguro nung bagong-bago pa lang ako. Mga ilang buwan pa lang ako dito. Nasubukan ko to, kaya medyo may idea na ako sa iba. Pero yung ibang mga techniques guys, inaaral ko pa. Okay, so inaaral ko pa yung mga techniques dito. Kagaya nito, gusto ko kasi siyang kopyahin. Kasi sa kabila, malayo yung nakadikit siya sa wall. Pero dito naman sa kabila, hindi siya mag-match. Okay, so ang ginagawa ko guys, gagawa ko ng assist line na kung saan dapat, kung ano yung itsura sa kabila, ganun din yung itsura dito sa kanan, ganun din sa kaliwa. Okay, so medyo challenge to. Pwede naman siyang tapusin kaagad yung ano guys. Kaya lang, syempre, since gumagawa din naman ako ng tutorial, syempre, alangan yung nagawa ko na is ako lang nakakaalam. So, syempre, ipapaalam ko din sa mga ano natin, yung mga viewers natin. Okay, so since hindi ko siya nagawa dito, medyo komplikado. Kasi kung napansin nyo guys, no, mahaba siya. Dito sa kabila, hindi. Kaya hindi ako sure kung dugtong ba tong dalawa na to. Pwede ka naman gumawa ng ano dyan guys eh, yung slope lang dyan sa area na yan. Pero meron kasi akong sinusubukan. May sinusubukan ako dito na technique. Which is di ko pa masyadong gamay. Hindi ko pa masyadong kumbaga na practice. So dito pina-practice ko muna para sa mga next ko na mga tasks, if ever makapull ulit ako ng mga ganito, is mabilis-bilis na ako. So adjust lang muna. So ganito man ginagawa ko guys, hindi ako agad mabilis agad-agad sa unang banat, mabilis na kaagad. Ayan siya. So hindi kaya ano ba tong kabilang side? Hanap nga tayo ng mas malinaw. Ayan. So mas maiksi talaga siya dun sa kabila. So medyo maano yung lalamunan natin ngayon guys, no? So, sobrang lamig kasi. Maano yung ilong ko sa lamig. Parang tubig galing sa ref yata yung binuhos ko sa katawan ko kanina. Sobrang lamig ng tubig dito. Nasa Mindanao kasi ako guys. Okay, nasa paanan kami ng Mount Apo. Kaya ang tubig namin galing sa spring, malamig talaga. Sobrang lamig. Ayan, so medyo naano yung ilong ko sa lamig. Ayoko nga sana maligo, kaya lang nakasanayan ko na talaga. Maligo muna bago mag-work. Kasi nga, mahirap na. Pag bata-bata ka pa, medyo wala ka pang pakialam. Pero dahil tayo ay bata-bata pa, meron tayong pakialam. Hanapin lang natin yung lines. Pag ganito guys, wag nyo mali ko dito pala, no? Dapat ka pala, pag gumawa ka ng assist line dun na nasa taas na, wag mo siyang iurong sa kabila. Since nakuha mo naman na yung height. Okay, so ito yung isa mali ko dun. Isa sa mga natuklasan natin na dapat pala hindi mo inuurong. Kasi nga, once inurong mo siya,
Di ba, meron na siyang height. Nakakuha ka na ng height dun sa taas. Okay, tapos pag inurong mo na naman yung another assist line mo dun sa kabila, mag-a-adjust siya nun sa ngayon ng panibago. Okay, so tingnan lang natin guys. May tinitingnan ako guys, kinakalculate ko lang muna kung ano ang magiging itsura neto. Since flat din yung ano neto, yung parang kagaya siya dun sa una kong ginawa. So flat. Hindi natin alam kung sa kabila, sa mga neighbors kasi guys, ang ginawa nila slope. Ang iba naman dalawa. So dito sa akin guys, tingin ko tatlo to kasi triangular. Ayan o, ganito siya dapat. Ganyan, triangular. Hindi ako gumamit ng assist line guys ha. Tinry ko lang rekta. Ayan kung mapapansin mo, wala kang makikita ng green. Bakit ko siya ginamit na rekta? Kasi nga, gumamit na lang ako ng yung sa taas. Pinindot ko yung slope dun sa taas, yung area dun sa taas. Long press. Tapos, saka ngayon ako gumamit ng S. Okay, tapos naghanap ako ng area kung saan pwede ko siyang idikit na match din dun sa height. Okay, tapos saka ko siya ni-layer. Ayan, so ganito yung result. Hindi na ako gumamit ng assist line. Tingnan ko ngayon kung tawag doon, kung gagana ba to or hindi lilipad. Teka lang, may kulang pa ako. Ito, burahin ko lang to guys. Ayan, so paano mo mabubura yun? Siyempre, gagamit ka dyan ng face flit. Face flit, puro F na yun ha. Face split, ayun. Face flit. Ayan. So, face split. Split, guys, ha? Split. Ayan. So, ang gagawin mo doon, click mo yung area na nagkakatamaan sila. Ayan. Dapat ganyan yung itsura. Okay. So, dapat gamit kayo. Ang shortcut ng face split is 8. 8. Ayan. So, mukhang dito sa kabila, mukhang slope lang talaga to. So, hindi ko nagagawin yung naiisip ko. Ganituhin ko na lang. Ito yung sinasabi ko guys, yung hindi ako gumagamit ng assist line. Pwede rin naman yan, pero kailangan mo dito experience guys. Okay, so since nakuha ko na pang ilang pull ko na to kasi nakapag-pull lang ako kanina. Ayan, so try ko dito guys ha. Oops, naputol. Ayan, gawa ako ng assist line dito. Tingnan ko kung kaya na siya dito this time. Copy natin to. Didikit, hindi siya dumikit. Hanap tayo ng ibang pagdidikitan. Mukhang mali na naman. Uy, bakit ko binura? Teka lang. So, ito yung mga nagpapatagal guys, no? Yung pagkakulang ka sa idea. Ito yun talaga guys. Kaya, I suggest, aralin nyo tong mga ganito. Alamin nyo kung paano ginagawa. Kasi nga, pagkakulang ka sa idea dito guys, babagal ka. Especially pagka meron ka na namang mga errors, lalong babagal ka. Tapos, pag meron kang mga ma-encounters na mga bagong shape, mas lalong babagal ka. Okay? So, kung hindi mo alam yung mga yan, babagal ka talaga. So, ako guys, so since ganun din naman ako, mabagal ako kasi hindi ko pa alam, gumagawa ako ng techniques guys kung saan i-enhance ko pagkatapos aralin ko yon. Ganun ako nag-a-adjust sa speed. Wala akong pakialam kung mabagal ako sa umpisa. As long as makagain ako ng experience. Plus, once nakuha ko yung experience na kakailanganin ko, a-apply ko yan. Yung rules na ginagamit ko when it comes to sa speed is repetition. Okay? So, ang gagawin ko guys, ulit-ulitin ko lang yan siyang gagawin. Once na meron na akong formula na naisip na gagawin, paano sa mga next time gagawin tong mga ganitong eksena. Okay? So, once na meron ka ng idea, i-enhance mo na lang yung idea mo na yon hanggang sa makuha mo yung gusto mong speed. Okay, so dito guys, kung napapansin nyo, gumagawa ko ng another assist line, which is hindi siya kumakagat. Okay, kasi nga ayan lang yung line na nakukuha ko, ang liit yung green. Once mali yung assist line mo, mali rin yung outcome. Okay, so ayusin lang natin. Again guys, nagta-trial and error ako na stage. Hindi ako nagmamadali. Hindi ako excited sa sahod, sa laki ng ibibigay na sahod dito. Ang sa akin is experience. Okay? Gusto ko mag-gain ng experience. Okay? So, ito, sa taas na naman siya. Okay? So, mali yung side na nakuha ko. Okay? Kahit naman makita nyo sa output ko, guys, hindi kalakihan yung output ko. Okay? Sa akin kasi dito, guys, ini-enjoy ko lang tong area na to. Okay? Ang iba kasi, matagal na sila dito. So, kabisado na nila. Okay? So, doon na sila nagpaparami ng output. Salary na yung habol nila doon.
Sa atin, enjoy lang muna tayo dito. Enjoy natin. Okay, so ito lang maano depende sa inyo guys ha. Ako kasi pag ganito, na-challenge ako ayusin. Okay, so pag ang isip mo naman is, output naman, iba rin yung outcome nun. Huy, bakit ka sumuko? Dito tayo, try natin dito sa taas. Since hindi siya makuha sa baba. Kulang pa tayo sa strategy dito. Okay, mga ilang pool pa lang naman kasi to guys. Nakakailang pool pa lang tayo. So, inaaral pa natin kung ano yung mga pwede at mga hindi pwede. Regarding sa tools, kung ano yung kayang gawin ng tools. Okay? At yung naiisip mo is kaya bang sabayan ng tools. Parang ganon. Okay, so dito nakuha naman niya yung side. Ginawa ko siyang slope. Pero mataas yung slope ko dito. Kasi ayaw niyang kumagat. Yung slope na na gusto ko. Kasi ang plano ko kasi, yung slope niya dapat doon lang sa may marker na kulay. Okay? So since dito naman is hindi ko siya nakuha, hindi ko sure kung bakit. Sabi ko nga, kung kulang ka sa experience, may mga bagay talaga na hindi mo pa magagawa. Okay? So gain lang muna tayo experience. Dito tingnan natin, wala namang lumutang na bubong. Ayan, medyo mataas yung nagawa kong slope, pero mukhang based dito sa itsura netong layers, pwede naman. Ayan match naman sila eh. Ito lang talaga guys yung kabila. Medyo hindi ko siya nakuha yung exact height. Pero tinitingnan ko yung mga neighbors, kahit nga hindi ibang slope, ginagawa nilang slope. Hindi ko sure kung tama yun guys ha. Pero syempre, kung ano yung nakikita natin bubong, yun na lang gawin natin. Okay, so hanapin natin yung mas malinaw. Gamit tayo ng E. Hatakin lang. Ito ba yun? Hindi, sa taas tayo. Ayan, tapos, kung nakita nyo yung roof ridge guys, yan yung gagamitan nyo sa height. Okay, so pipindot ka lang, ayusin lang muna natin. Ayusin lang natin. Kung napanood nyo yung una kong video guys, yung sinend ko, madaling araw ko kasi yan ginawa. Okay, so eto umaga. Ayan, so nandun yung arc. Kung gusto kong naghahanap kayo ng arc, nandun sa unang video. May nakuha ako dun na pa-arc. Not sure dito kung meron ako makukuha sa second video. Ayan, so kunin lang natin to. S tayo ulit and then spacebar. Tatakpan lang naman to guys. Siguro dito yata sa video tingnan natin kung ma-explain natin kung may makukuha tayong mga face split. Ayan, so hindi ko to natamaan. Oops, bakit ko binura? Inurong ko kasi kanina yung Hindi dito guys, once mag-urong-urong ka guys, make sure na nag-urong ka muna bago mo ginawa yung assist line. Kasi once na nag-assist line ka na tapos nag-urong ka pa ulit, yung in-assist mo, yung ginawa mong assist line, mawawala na yon. Hindi na siya magiging accurate. Okay, kasi nga, yung assist line na yon para yon dun sa actual na height na ginawa mo. Eh kung babaguhin mo yon, syempre magbabago din lahat. So tingnan natin, S tayo ulit. Spacebar. Oops. Control Z. Hindi ko alam kung anong ginamit ko. Sabi ko S. S ang gagamitin. Z yata ang napindot ko. Yan, wala na. S tayo ulit. Spacebar. Okay, goods. Okay, ang next is ito. Anong area na ito? Ayan. So, kapag ka medyo kulang pa yung idea natin, guys, no? Medyo babagal ka talaga dito. So, since itong video na to, guys, mostly ang nanonood naman dito is yung mga kulang sa idea. Okay? So, aralin natin to mabuti, guys.
Pag ganyan, ulitin nyo lang. Kasi minsan talaga nangyayari yon. Kasi nga, iba yung layers na napaggamitan mo ng H. Hindi siya nag-tap doon sa gusto mong layer. Kaya lumayo yung layer niya. Ibig sabihin, mali. Ganun lang yung kasimple. H tayo dito. Mukhang okay naman. Ano ba to? Slope? Mukhang hindi siya slope, no? Slope naman lahat yung sa bubong, guys. Ang ibig kong sabihin, guys, kung ang slope niya ba is single or meron siyang yung parang hati sa gitna. Okay, yung parang V-shape, inverted na V-shape. Slope din naman yan. Okay, so dito, guys, medyo inverted yung style niya. Okay, parang V-shape na pabaliktad. Di ba ganun naman talaga ang itsura ng bubong? Urong lang natin to. Hindi ko to nakita nung nag-drawing ako May mali ako dito. Hindi ko to nakita. Dapat pala ang bubong ang ginamitan ko. Dapat pala sa bubong ako gumamit. Dito, ayun, dito pala, nakita ko pala siya. Dito tapos, ayan, dito pala dapat. Tapos, wag mo yung galawin. Wag mo nang galawin. Ayan. So, dapat makuha mo lang yung assist line mo ng tama. So, dito ako mali. Kunin lang natin yung assist line. Dapat tama yung assist line. Ulitin natin. Dapat sa gitna. Asan na ba yung gitna? Ito yata. Ayan. Dito ba? Or dito ba? Click tayo dito. Kapag tinambay mo yung mouse mo sa taas, guys. Kaya pala wala. Nabura ko pala. Kapag tinambay mo yung mouse mo dito ng matagal, mag-highlight yan ng dilaw. Okay? So, pagka dun sa kabila, hindi ako nagkiklik ha. Tinatambay ko lang yung mouse ko. Halimbawa, iwanan mo yung mouse mo doon, mag-highlight yun kung saan naiwan yung mouse. Ayan, so try natin dito. So, since meron na akong assist line, dito naman tayo ngayon. So, sa ganitong technique, guys, etong layer na to, tiyak ako gagamit tayo ng face split. Ayan, bagalan natin. Ayan, kasi nga merong layers dito sa labas at sa loob. Ayan, so gamit tayo, pindutin natin shift button para mawala yung laman sa loob. Shift, guys, shift. Tapos, syempre, once na ano mo na yung, nakat na yung area sa loob, mga unnecessary na mga guhit, saka mo na siya ngayon delete. Okay, so dito, teka lang. Dodrawingan ko pa ba yung area na to? Yan, yun yung sa loob na yon. Kailangan nyo ma-delete. Oops, bakit ko tinanggal lahat? Bakit ko tinanggal? Anong problema? Triangular shape yun Wait lang guys oo. Kailangan ko siyang isagad. Ayusin na lang natin. Teka lang guys. Fix muna natin tong area na to. Try natin siyang isagad. Pwede ka gumawa dito guys Sa ganito, pwede ka maggawa ng 3D dito. Ako madalas dito talaga ako guys. Dito ako, mas gusto kong mag 3D dito. Tapos saka ko na lang ina-adjust pagdating sa baba. Ano bang itsura na ito? Ayan. So, gain lang ng experience. Experience lang. Pwede rin yata itong dugtong Hindi lang. Parang dugtong siya. Dapat pala dinugtong ko na siya. Sige lang. Alamin nyo lang guys. Ako inaalam ko din Baka din kasi nasa ganitong stage din kayo. Okay? Kung kayo din, kung nasa ganitong stage kayo, syempre, kasi nga gusto ko tong takpan dito. Sige nga.
Kung nasa ganitong stage din kayo guys, no, yung gustong-gusto nyo inaaral yung gawa natin. So, darating din ang time niyan guys, makakabisado nyo rin yan. Tapos, click ako dito ng S. Ayun. Nag-highlight. Click tayo dito. So, mag 3D mode tayo. Huwag mong galawin. Uy! S. Pindot. Ayan. Kasi nga gusto ko guys, mag-match sila dun sa kabila. Kailangan kasi nga siya guys. Kailangan sa 3D kasi, kailangan mo talaga siyang i-match. Dito. Kunin natin to. W guys, kapag iikutin nyo guys ha, pag nag 3D mode. W, tapos hold nyo yung control. Kung dun kayo sanay. Pwede din naman, yung gagamitin nyo is yung scroll ng mouse. Click nyo yung scroll ng mouse nyo kung meron siyang function guys ha. Pwede nyo yun siyang i-click, tapos saka nyo ngayon galaw-galawin. Pero kung ayaw nyo naman masira yung mouse nyo, kakaklik nyo ng gitna, ay kung gigil na gigil kayo pumindot, is pindutin nyo na lang yung W, tapos click nyo yung control, tapos i-drag nyo yung building. Okay? Kasi meron talagang iba guys, mabigat yung kamay. Okay? So, pag click nila ng mouse, ayun. Hindi tumagal si mouse. Kaya mabilis masira yung mouse. Kasi nga, iba pasmado, nanginginig. Yung control buttons pa naman yung sa gitna, medyo sensitive yan. Okay? Pag once na naputol yan, yung ano nyo, yung sobrang diin nyo, syempre, sayang, bibili na naman kayo panibago. Ba't ayaw? Ayaw niya maputol. Okay, guys, so guys, ganito guys ha. Meron pala talaga, nakapull na kasi ako ng ilang, anong ganito. Meron talagang iba guys na ayaw niyang gumana yung face split. Hindi ko alam guys ha, kasi yung kabilang side gumana. So dito, hindi gumana sa face split. Okay, so try natin ulit. Kanina kasi nagawa ko ha. Kanina nakita niyo naman, di ba? Gusto ko kasing kunin yung etong area na to. Na yung matitira is yung sa kabila. Eto kasi baliktad. Dito yung sa kabila, yung nabubura. O, ayaw mo dito na lang ako. Since ayaw niya nang sumunod sa akin. Dito na lang ako sa loob. Ayan. So, face split lang natin yung area na to. Teka lang. Okay, so kung medyo naguguluhan kayo guys, nangyayari talaga yan guys. Okay, so kailangan nyo lang intindihin yun. Nabura ko na. Intindihin nyo lang, ulitin nyo lang yung video. Alamin nyo kung bakit ko ginagawa yon. Kung ano yung ginagawa ko, kung para saan yon. Ang ibig sabihin ng ginagawa ko guys, ng face split, is tinatanggal ko yung mga excess na mga buildings. Yung mga, di ba, merong bubong. Di ba? Wala naman yan bubong, di ba, sa taas. Wala na yung bubong sa baba. Sa taas lang yan sila lahat. So, ibig sabihin guys, yung bubong na nakikita nyo dun sa baba, is wala yon. So, ang ginagawa natin, pinuputol natin. Kasi 'di ba, naka-triangular 'yan. Tapos merong naka-overlap na isa pang bubong. So, since naka-overlap 'yan, guys, meaning walang bubong sa ilalim. Okay, so need natin 'yan putulin. 'Di ba? Nagets niyo ba, guys, ano ibig sabihin ng face split? 'Di ba, merong triangular na shape pababa. Plus meron din dito sa taas, etong sa babang layer na 'to, ito. 'Di ba? So, since merong triangle dun sa taas, papatong yan siya ngayon sa baba. Which is, hindi naman, wala namang ganun. Okay, hindi pwedeng lulusot yung bubong mo dun sa taas papunta sa baba. So, kailangan mo yung putulin. Okay guys, kahit pag may mga gumagawa ng mga trusses, tingnan nyo guys kung yung bubong ba nila guys, pag gumagawa sila ng ganito, yung mga paslope ng bubong, tingnan mo kung hindi ba nila kinakat yung mga nasa loob. Kinakat yan syempre. Okay, ganun din dito guys ha. O dapat wala kang makikitang bubong doon sa ilalim ng bubong. Parang ito. Tingnan natin to. Ito yung next layer. So, gagawa tayo ng isa pang bubong dito. Tatakpan natin yan syempre. Diba? So, dito hindi tayo makakagawa dito. Syempre, doon tayo sa taas. Sine-check lang natin kung mayroon bang, kasi may yung mga lines guys. Kung mayroon mga additional, mga extra dyan, mga unnecessary lines, ibig sabihin, meron kang area na hindi pa na di-delete. Okay, so since ito okay na, ayan, so yan ay line dito sa kabila. Okay.
Nag-split na ba? Ayan, okay na. So, dinadouble check ko lang guys. Baka meron pa akong hindi pa na kakat. Kasi kahit ako hindi ko kabisado yung area ng merong face split or yung wala. Like I said, itong project na ito is bihira mo. Once a year lang yata ito lumalabas. So, since naka-isang taon na rin naman ako, so, meron na akong idea. Ibig sabihin, nadaanan ko na to. Bakit ko na naman siya binura? Kasi meron ako nakikitang hindi nag-match doon sa kabila. Pwede na yun guys, actually. Pwede na yun. Yung kanina, pwede na yun. Kung bakit ko lang siya binubura, kasi nga guys, inaaral ko muna. Ulitin ko guys ha, inaaral ko yung shape at saka mga pasikot-sikot. Kaya ang ginagawa ko guys, drawing, then bura. Drawing, then bura. Okay? Kasi ang habol ko guys, repetition. Okay guys, repetition. Yun, kahit kayo guys, kung gusto nyo rin gawin to. Pero syempre, mapapagalitan kasi kayo guys kapag namumula kayo kasi kakabura. Hindi ito yung tamang oras para mag-practice. Okay, so since nakukuha ko naman yung ibang speed dun, nahahabol ko dun sa ibang area. So ako, okay lang. Actually, 51 yung nasa 50 plus ang speed ko dito. Lumabas kahapon. Okay, so nakita nyo naman guys, pwede pa rin naman. Kasi nga, sabi, medyo mabilis ka na kasi sir. Okay, so kaya nga sinasabi ko, hindi ko siya ina-advise sa inyo. Kasi ako, nag-practice ako offline mode. Sir, wala namang offline mode na 3D. Again, ang ina-advise ko, pagka gusto mo mag-practice ng 3D, practicein mo si multilayer. Kasi nga, multilayer din ang 3D. Ang pinagkaiba lang ng 3D, kailangan mong i-match yung 3D. Sa multilayer, hindi mo sila kailangan i-match. Pero, na-drawing mo yung building. Okay, so since marunong ka mag-drawing ng building, ang problema mo na lang sa 3D is i-match. 3 lang naman ang nadagdag. Which is, ang control na yun, na meron din naman sa multi-layer na building sa building repair. Yung hold shift control drag, shift drag, control drag, alt drag. Yun lang naman ang nadagdag na gagamitin nyo sa 3D. Kasi sa 3D, kapag nag-control drag ka, ganun din naman ang mangyayari sa BR, multi-layer. Kapag nag-control drag ka, dinadrag mo yung vector. Nilalagyan mo ng wall. Ganun din ang purpose nun sa 3D. Pag nag-shift naman, ang purpose nun sa 3D at sa building repair is same lang. A-adjust mo yung height ng layers. Okay? Since ang 3D is dalawang picture, so ganun ang nangyayari. Nagkakaiba lang sila sa function or yung result. Sa 3D, sa building repair na gagawa mo to, hindi mo lang naiikot. Dito lang to guys, special lang to para sa 3D roof na to. Okay, sa 3DM. Ito na rin kasi ginagamit natin sa 3DM. Yung app, tawag doon, yung project natin last time, 3DM lang yon na ginamit natin 3DR software. Okay? Huwag kayo malito ha. Ito yung 3D roof. Kasi ang nililabel natin is yung roof. Last time, nililabel lang natin is yung edge or yung layers ng roof. Yung side lang mismo. Dito, sinasama na natin yung may actual na itsura ng bubong. Okay, so ito yung nadagdag. Okay, so dito tinitingnan ko kung pwede ba to siyang i-click mo yan, itong tatlo. Kung pwede siya, yan, dito sa taas, gumana. Dito sa baba, click mo to. Shift ang pinipindot ko guys, ha? Shift. Tapos, 8. Tignan natin, hindi siya nagka-cut. So, since pagka ganito, pag mga maliliit lang yung mga kahit hindi na siguro siya itawag doon, gamitan ng face split. Ayan. Okay, again guys, so since inaaral ko talaga siya mabuti guys inoobserbahan ko muna yung mga function ng tools. Okay, so okay maano dyan. Forward nyo lang kung hindi nyo nagustuhan yung ganitong style kong ginagawa ko guys. Again, this is my style para habulin ko yung benchmark or yung speed ko. Okay? Tinatsagaan ko talaga ulit-ulitin yung mga eksena. Okay? Aralin ko muna. Geget ako ng idea para next na makakapula ulit ng ganitong task, easy na lang sa akin. Maning-mani na lang yan. Next time. Okay? So, this time,
ganito ako mag-aral before. Kahit nung nag-start pa lang ako, ginaganito ko yung mga buildings, buburahin ko. Pagkatapos ko siyang i-layers, lalo na yung mga malalaki, buburahin ko ulit. Tapos, repetition, kagaya nga sinasabi, kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa, bibilis at bibilis ka. Okay? Ano ang magiging resulta nun? Every time na meron kang projects na ganun, abay easy na lang sa'yo yung mga ganun. Hindi ka pagpapawisan. Okay? Ang siguro, mga ngalay na lang sa'yo dyan is yung puwet mo. Kasi matagal kang nakaupo. Merong butas dito. So, tiyak ako, tatakpan din siguro yon. Kasi kung may butas, lulusot si ulan. Okay naman. Dito guys, hindi kasi ako sure dito guys ha. Kasi ang tinitingnan ko kasi, bakit meron siyang lines? Nag-face split na ako. Okay, so, pero tama na to guys. Tama na yan siya guys. Sa akin lang dito is ina-analyze ko lang yung structure ng building. Okay, so ganun lang din naman yung ginagawa. Siguro kayo hindi niyo na kailangan gawin yan. Hindi niyo na kailangan gawin. Sa akin lang yan guys ha. Inaaral ko yung structure ng building at tinitingnan ko din yung mga tools. Titingnan ko kung ano yung mga additional tools na pwede kong gamitin, dagdag din yan armas. Okay, tingin-tingin, ano yung mga nadagdag, alamin, titignan ko ano ang shortcut. Okay, so pag once na nakuha mo na yung shortcut, di tandaan mo na lang. Ayan, so tinitingnan lang natin kung mayroong mga additional na mga tuklap-tuklap. O, di ba ang tagal ko guys, di ba? Ang tagal ng analyzation. Pero like I said, wag niyo nang gayahin. Sa akin lang yan guys ha. Sine-check ko lang yung mga layers. Additional, ano din kasi yan para sa akin guys. Additional, tawag doon, information. Okay, so since bago to, so kailangan ko siyang aralin para naman, pag meron kayong itatanong, alam ko din isasagot. Di ba? Alam ko paano kayo sagutin. Kagaya nung last time, may nagtanong paano yung arc. So, yung arc nandun yun sa kabila. Sa kabilang video natin yung una. Pwede na to. Ano pang tinitingnan yan? Ano pa bang pwede tingnan natin? Nag-i-enjoy ka ba sa shape? Actually, nag-i-enjoy ako sa shape ng 3DR guys. Yung ganito. Gustong-gusto ng lahat to eh. Kahit nung bago pala ako, parang ang saya naman nito i-drawing. Parang guys, ang ganda niya tingnan guys ba? Halos nga, parang ayaw kong ipasa eh. Parang ayaw kong ipasa. Gusto ko lang siyang tingnan. Next. Okay, so asa ng target area ko? Ito. Square lang natin to. Matakin lang natin. Tama ba? Siyempre, dito tayo sa kabila kukuha ng wall. Since mas malinaw yung wall dito sa kabila. Ayan. Adjust nyo na lang yung sensitivity ng mouse nyo guys ha. Sa akin medyo mataas. Ayan. Ayan. So, ito, pabor to sa mga mag-a-apply pa lang next time. Okay, so, syempre guys, subscribe na lang din kayo sa channel na to guys. Kasi dito, lagi tayong nagpo-post ng mga bagong updates sa mga projects. At saka kung paano ko dinidiskartehan yung projects, guys. Para next time, may idea na kayo. Ako, inurong ko na naman. Teka lang. Ayan. Pwede na yan. W. Daming ikot-ikot, guys, no? Sayang yung oras, no? Huwag niyong gawin yan, ha? Sa akin lang yan guys. Sabi ko nga sa inyo, enjoy ko lang yung shape ng building. Yung roof. Huwag nyo na gawin yun. Yung ginagawa ko, yung sobrang ikot-ikot. Pero kayo, kung paras kayo sa akin na ini-enjoy lang yung ginagawa, yung ganun, pwede din naman. Hindi ko kayo pag-anuhan dyan. Masaya kasi sa tingnan guys, yung ganyan-ganyan na. Ikot-ikutin niya yung angles. Oops. Hindi siya dumikit. Kasi nga, inurong ko kasi siya. Yun yung sinasabi ko guys. Pag gumawa kayo ng assist line, make sure na wag nyo nang gagalawin yung layers. Kasi pag ginawa nyo yun, masisira yung assist line nyo. Hindi na siya
sakto doon sa una niyong ginawa. Kaya ako siya binura. Okay, kasi nga, tiyak ako hindi siya papantay. Okay, hindi siya magpapantay. Oops. S lang, S. Ayan. Comment kayo guys kung na-enjoy nyo rin tong project na to guys ha. Ang ano lang natin dito guys, so since eto talaga is yung project na to is malaki ang bigay dito. Syempre yung mga matatagal na dito guys, sila yung madalas nakakapag-hoard nito. Okay, sila yung maraming nagagawa. Minsan nga ayaw na nila i-push back guys. Para sila lang. Sila yung makaka-pull nito. I-share nila yan guys pagka kailangan, pag yung malapit na yung maubos yung oras. Pagka yung malapit na kailangan na nilang magmadali, i-share nila yan. Yung mga mahihirap na. Pero sa inyo, since may yung madalas yung mga bago nahihirapan pa dito, sige lang, darating din ang time guys kung magtatagal kayo dito, is may enjoy nyo rin yung mga projects. Ayan. So, see, ang bilis lang naman gawin nito guys pero ang dami kong ikot-ikot, 'di ba? Madali lang 'to gawin, guys. Ilang pindot lang dapat 'yan. Kaya lang, sabi ko nga, since ito ay once in a blue moon lang lumalabas, kaya ina-enjoy ko na lang. Uy, mahirap tong bubong na to. Pero nakikita ko naman yung ridge, so apply na lang natin. Gawan lang natin yung ridge nito. Iangat natin siya hanggang saan kaya yan? Hanggang dyan lang ba? Mukhang tataas pa siya. Ayun yata. Nandun siya sa taas. Hindi mo medyo komplikado tong bubong na to. Ayan. So, kopyahin lang natin tong bubong niya talaga, guys. Okay. So, wag natin sukuan to. Gawa tayo ng assist line. Saan ba tayo gagawa? Dito. Pindot lang tayo dito sa kabilang side. Ayan. Assist line. Ang assist line ko, guys, hindi ako sure sa assist line ko na ginagawa, guys. Again, nagta-trial and error ako, guys. Trial and error ang tawag dyan. Kasi assist line, tingnan ko kung hanggang saan yung assist line ko sa baba. Okay. Ang purpose ko kasi yun, guys, kasi para makuha ko kung saan siya mag-end. Kaya ako ginagawa yan. Okay, so tingnan natin kung makuha ba natin to. Dito siya kung didikit. Oops, dumikit. Didikit ka ba? Oops, dumikit. Hindi siya masyado accurate. Delikado to. Okay, so mali. Maybe ang gagawa natin ng arc dito is itong kabilang side. Sana ba yan? Sana ba? Okay. Dito tayo. Gawa tayo dito ng ito. Baybayin natin to. Hanggang saan ba dapat? Hanggang dyan. Tapos, baybayin natin to. Dito, medyo mahirap guys yung pagdating dito sa side. Kasi dapat masakto mo rin dun sa kabila. Naku, hindi ko siya masakto. Hindi siya nagsakto. Naputol pa talaga. Yan. Hinatak ko lang siya sa pataas, guys. Tapos, gawa tayo dito. Yan yung bubong niya kasi sa taas eh. Tingnan natin na-obserbahan ko pa lang to guys. Medyo may pagka-Dutch siya na hindi ko sure guys kung Dutch ba tong ganito. Ang Dutch kasi, dalawa yung sa bubong. Pero ito kasi, meron pa siyang isa pang layer sa baba. Triangular shape sa baba. So, tingin ko pag ito yung area, lulutang ito. Hindi siya, teka lang. Or pwede siguro, dapat pala, kung ganito yung ginawa ko, dapat pala, face split ang gagamitin ko. Nye! Mali!
Hindi siya tumama. Mali, mali, mali. Sa baba siya nag-layer. So, mali yung area na na-drawing ko. Okay, balik tayo sa isa pa. May silip-silipin lang natin kung saan siya pwede kukunin. Ayan, Jay. Uy, wow, ganda niya na. Mag-record mo lang sa baba. Ano na? Kunin natin dito. Tingnan natin kung pwede. Ito yung Dutch, guys, ha. Ito yung Dutch. Ganito yung tsura ng Dutch. Okay, so, pero titingnan natin kung applicable ba tong ganito doon sa kabilang layers. Tingnan ko muna. Ayan. So, dito maraming nahirapan dito sa Dutch. Parang, paano ba yung ginagawa? So, kailangan mo dito, guys, sa Dutch, guys, assist line, ha? Kailangan mo talaga ang gumawa ng assist line. Kasi pag hindi mo yan gagawin, hindi mo rin yan magkukuha. Mukhang okay naman. Hindi siya accurate eh. Mukhang pwede. Pero parang hindi ako satisfied. Hindi ako satisfied sa itsura. Kasi malayo yung roof eh oh. Parang meron siyang nakaangat, nakalutang. Parang lutang yung roof niya dun sa taas. Or parang meron pa siyang isa pang layer. Ayan oh. Sayang, parang hindi ko ba siya nakuha? Bakit ginawa ko siya ng Dutch? Sayang. Nakakalungkot naman yan. Hindi ko siya nasakto. Pwede. Teka lang. Isip-isip ako guys ha. Huwag muna kayo magulo. Isipin ko muna kung paano to. Ayan. So, kapag hindi gumana si H, doon sa taas, mag 3D mode ka na lang para makuha mo. Kapag hindi naman gumana si 3D mode, dito ka naman sa H. Ayan. Ito yung tinutukoy kong 3D mode ha. Minsan kasi pag nag-H ka dito, hindi siya sumasakto. Okay, so dapat meron ka ding isa pang option. Okay, so pag hindi gumana yung dalawang option na yun guys, malabo yun. Kasi yun talaga yung function niya. So gagana yun. Either hindi gagana yung isa, okay, yung naka-normal view, pag hindi gumana yun doon, pwede, gumana yun siya guys, nakakapaggawa ka ng layers, pero hindi match yung sidewall. Okay, nakalutang siya. So, hindi yun pwede. Hindi pwede nakalutang. Ito. That's yung ginamit. Ayan, ito yung sinasabi ko guys. Kung hindi gumana yun sa kabila, dito ka. Ayan. Tapos, i-adjust mo na lang dito ngayon. Ayan. Siyempre, gamit ka ng hold control ka. Ay, alt. Para i-adjust mo yung roof. Yung height. Or yung 3D na tinatawag. Ayan. Konti ng ano ko dito, yung output ko. Pero mahaba yung oras ko kasi nga natatagalan ako sa yung tawag doon, yung kinukuha ko pa yung angles ng mga ano ba. Hindi pa kasi tuloy-tuloy. Unlike yung mga projects natin na una guys, yung mga VR natin, 3D, na kung mapansin yung mga layers natin doon, is tuloy-tuloy. Dito nagpo-post ako guys, kasi tinitingnan ko muna, okay, inaaral ko pa yung mga techniques na pwede kong, yan yung sinasabi ko lumulutang guys. Inaaral ko pa yung mga techniques na pwedeng gamitin. Para next time, tuloy-tuloy na. Kayang-kaya na yan siya.
Malikot yung sensitivity ng mouse ko. Kung kayo gusto nyo babaan, babaan nyo lang sa inyo. Make sure tama yung pinagkakapitan ng mali yung akin. Dito siguro tayo sa kabila kukuha. Kailangan mo lang ng perfect angle. Yan, pwede na yan. Nakikita ko na yung kabilang side. Ayan, sundan lang natin. Kukuha tayo ngayon ng layers na pataas. Dumikit, yun. Bitawan mo na. Basta once dumikit yun guys, good na. Good to go yan. Make sure didikit kasi pag hindi, pag pag 3D mode mo yan, lilipad. Ayan, hindi siya lumipad. So, congrats. Nagawa natin kahit hindi 100% yung nagawa ko. Pero pwede na yan. Sa tingin ko. Ganyang method din guys ang i-apply nyo sa arc. Okay? Pag meron kayong makuhang mga building na arc, ganun method din guys ha. Okay? So, same process lang. Pasa ko na to. Ano bang sunod? Okay. Next. Gamit lang tayo ng E. Ayan. Drag wall. Gamit ang hold control. Okay, so hindi pa tayo ganun ka ano bang tawag dito? 100% sa ating skills pagdating dito sa or mga techniques pagdating dito sa 3DR. So, nandito pa tayo sa ano guys, sa level na kung saan inaaral pa natin yung mga pero maalam, may idea na tayo guys. May idea na tayo. So, itong idea na to is sinishare ko rin sa inyo para if ever maka-encounter kayo ng mga ganitong projects, alam nyo na yung gagawin. Sa newbie, priority nyo guys, alamin nyo yung mga topology. Yun yung ang priority nyo guys. Kabisaduhin nyo lahat ng topology errors. How to fix and how to avoid. Kasi, kung hindi mo alam paano i-avoid, puro ka lang fix. Diba? Sige ka lang fix ng fix. Marunong ka mag-fix, di mo naman alam paano iwasan. So, mapapagod ka pa rin. So, para wala kang ayusin, alam mo paano iwasan. Okay? If ever meron kang ma-encounter na hindi mo na iwasan, alam mo ayusin. So, yun yung kailangan nyong matutunan dito. Okay? Kahit ano pang projects yan guys, again, ang tools is the same. They are the same lang. Pare-parehas ang shortcut, pare-parehas ang function. Mapa 3DR. Same pa rin guys. Building ito lang. Nagbabago lang yung itsura paano mo siya nilayer. Sa 3D, ganun din naman. Pag hindi mo kabisado si building repair at si multi-layer building, lalong-lalo na yung mga 3 and 6 copy-paste vector, pag hindi mo yan kabisado, mahirapan ka. Pag hindi mo kabisado si H-tool, mahirapan ka din. Okay, so yun yung mga dapat nyong kabisaduhin. Yung H-tool. At ano yung mga pasikot-sikot ni H-tool. Okay? At especially guys, yung lagi kong pinagmamalaking tinuturo sa inyo na maraming nagugustuhan yung box method. Okay? Box, tsaka merge. Combination ng box, repair, at merge. Okay? So, kung hindi nyo alam yung tinutukoy ko, hanapin nyo lang dyan box method na tutorial. Napakaganda nun guys. Kasi kahit bago pa lang kayo, hindi kayo mahihirapan, gamit yung method na yun. Kasi napakadali. Ikahon mo lang ang square or ang rectangular. Lahat ng makikita mong rectangular, ikahon mo. Tapos, i-merge mo silang lahat. Napakadali. Okay? So, dito, napakalinaw ng roof bridge. So, ayan, sa kabila lang medyo malabo. So, i-drag lang natin. Drag, nandun yung tok-tok niya.
Tapos S, space. Tapos, ulit tayo dito. S. Ayan. And then space. Dito guys, medyo maingat din pala kayo guys ha. Kasi kahit bibilisan nyo dito guys, kung hindi nyo masakto talaga, lilipad at lilipad, or kung hindi man lilipad, meron butas. Magkakabutas yung bubong. Tapos, yan yung pinaka-iiwasan nyo ngayon. Yung mabubutasan yung bubong. Ayan. Meron pa sa baba. Pwede dito kayo mag-H-tool guys. Direct na kayo mag-H-tool dito. Pwede rin, naka 3D mode kayo ayan, ito yung direct. Ito yung normal na ginagamit natin sa H-tool. Pero yung kanina, yung ginamit ko naman is yung 3D mode. Pwede rin yun. Kahit saan doon guys. Pag hindi ka makapaggawa ng saktong wall dito sa normal mode, sa 3D mode kayo gagawa. Okay? Tapos dito naman, takpan lang natin si bubong. Ayan. Tapos, ano ba yung tsura ng bubong dito? Not sure kung pa-arc. Arc ba or ay pa-arc? Pababa lang siya. Isang side lang siya guys. Isang side lang yung itsura niya. So, madali lang to. Ayan o, isang side lang. Yung kapitbahay natin, same yung drawing niya sa taas, sa baba. Okay, so sa atin naman, isa lang. Ayan, dikit mo lang to dito para makuha mo sa taas. Ayan, once nag-purple, goods na. Okay, so kunin natin yung layer na to. Once nag-purple, goods na. S na ulit tayo dito. Dapat nakadikit. Yan, dikit. Kabila naman ngayon. Space bar. Teka lang, meron pa akong di natatakpan. Sa taas, takpan na lang natin to. Space. Ayan. So, parang ganyan lang siya, guys. Isa lang yung ano niya. Pero sa neighbor kasi is parang hinati din niya. Same yung roof niya sa taas, sa baba. Pero tingin ko naman, sa akin siguro hindi ko na kasi nakita yung sa kanya. Check talaga oh. Grabe maka-check yan. Kaya pala ang tagal mo eh. Ang dami mo mag-check. Saan katutak? Pasa mo na yan. Check na naman siya ulit oh. Nagugustuhan niya talaga magpaikot-ikot guys oh. Sarap na sarap siya magpaikot-ikot na din na lang ipasa yan. Pwede na yan eh. Pasa mo na yan. Sayang oh. Kaya pala ang tagal mo eh. Nilalaro mo pa yung task mo eh. Pasa mo na yan. Parang ayaw pabitawan na yun, no? Ayan, ito maganda to. Mahirap ba to? Ito. Ay, lutang yung bubong na ito. Ito hindi ko pa kayang gawin to guys, yung nakalutang yung bubong. Try natin. Ayan o, yung kabilang side ng bubong niya guys is parang ano, yung bubong, meron pa siyang isang bubong. Pero tingnan natin gawa tayo ng ano dito. Line C sa kabila guys, hindi kami match. Kung napansin nyo. Hindi kami match. So, tingnan lang natin. Nya, hindi ko pa pala na-pull si 3D. Ayan, pull mo natin si 3D. Nantok ako sa taas Ayan.
Pero tingin ko mali pa rin to. Kasi hindi siya match dun sa kabila. Ilan mo na ilang na. Ano lang ko eh. Kung kaya importante yung kinahanglan sa usa ka bata o dili. Mhm. Naambot. Ay! Ambot ka lang. Ambot. Tuwa ka lang sa inyo na. Oo, hindi. Ayan. Importante ba yan? Kinahanglan may bata. Kasi pagka-English. Ayan. So, kunin mo lang yung side. Sa kabila naman. Kutin lang natin. Ayan. Tapos, eto naman ngayon. Tingnan natin guys ha. Gumamit ako ng assist line dito. Ayan. So, pinilit ko siya dito guys sa ayon dun sa inabot lang ng ating nalalaman. Kasi hindi ko pa masyado kabisado yung ganitong area. Yung plain. Hindi ako pwede. Kunwari wala. Hindi pala siya plain. Ibang angle lang yung ibang angle yung mga ano niya, mga bubong. Yung isa paangat, yung isa pa V-shape. Ayan guys, oh, tingnan mo. Ibang layer naman dun sa kabila. Etong Ambot. pero sige lang. Nakakuha din tayo ng technique diyan. Kailangan ng bata ang cellphone? Dili. Makukuha din natin 'yan. Takpan na lang natin 'to. Kailangan dyan sa ambot. Ano lang naman yan? Trace lang naman. Ayan, so parang hindi talaga ako satisfied doon. Hindi ako satisfied. Pero pinasa ko na to eh. Pinasa ko to ng ganun. Kasi sa ibang area kasi guys, dito kasi, sabi, meron isa, okay na. Sa tatlong sides is okay. Ito lang isa, itong kabilang side na to na paangat na to, ito yung hindi ko makuha. Gusto ko sana siyang gawin 4. Kabalo na ko yung nani. Ayan o, itong side na to, medyo angat siya. So, sige lang, tuloy lang muna natin. Basahin mo. Alt ang ginagamit ko. Unsa, basahin mo. Pili Tapos, lang. ano itsura ng bubong na ito? Ang dami naman triangle na ito. Basahin mo. Kabalo ko ng isa. Basahin Anong mo. triangle Pwede dan? makita mo lang yan. Anong sabi? Basahin mo. Basa. Yan, pasa mo na. Basa ka instruction. Shift yung ginagamit ko Shift. Para i-adjust yung height. Hindi pwede hindi mo Yan. Shift yan. Yan. Pagka gusto ko siyang itaas baba, gamitan ko lang siya ng shift. Hanap ka lang sa gustong tuba. Ayan. Hindi pwede magbasa. Kahit alam mo na magbasa ka pa rin. Para mas- Tapos, takpan na lang natin yung iba. Mama, yung ngayon niya ba dito yung penguin? Sige, hindi mo alam yung gawin. Yan. Linginin mo daw yung tamang ano. Sumakto na siya, unlike kanina. Buhat sa usa ka tuig na bata. Tapos, ano ba to? Slope. Takpan muna natin to. Baka makalimutan. Nakakalam. Tapos, wala pa ako napupul na ano neto, pushback. Parang, ano eh. Tingnan ko mamaya. Nung oras na wala pang pushback eh. Or baka meron, pero walang bumabalik. Baka inubos na nila. Siyempre, malaki bayad dito. Yung mga matatagal na dito, alam na nila yung mga kalakaran dito. Siyempre, sila yung unang babanat na ito, guys. Kuya, ang kausapan sa Bubong din to. mama. Mama. Okay, so dito, Spelling ng kunin lang natin tong area na to. Dito din. D-A-H-A-N-N-D. Dihang.
Ayan. Tapos, pindutin. Shift guys ha. Shift. Eto, shift ka dito. Shift ka dito. At eto, para mabura mo yung nasa loob. Tapos, pindot ka ng 8. Okay? 8 para burahin. Or, i-delete mo yung unnecessary na layer sa loob. Kasi wala naman dapat doon. Then, pindot ka ng B para i-delete. Ayan. So, wala akong masyadong nakuha na sobrang mga komplikado. Doon sa una kong video, nandun yata yung mas maraming mga, mas may mga komplikado doon. Pero dito, sa nakuha ko sa pangalawang pool, kung may komplikado, oo. Pero parang ako lang yata gumawa ng doon, makomplikado. Kasi nga, may tinitingnan ako mga shapes, mga angles na gusto kong makabisado. Gusto ko siyang kabisaduhin. Oops. Hindi to didikit kasi inurong mo. Space. And then, pindot, shift, and then press 8. Yan, tapos Fs. Bakit wala? Pagka konti lang yung nag-overlap guys, no? Hindi na siya nakakat. Tingin ko hindi siya nagpapakat or nagpapa-face split. Pagka maliit lang. Oops, ano to? Urong lang. Pero pag halimbawa guys, inurong mo na pero wala pa din. Kailangan mo yun ulitin yung assist line mo. Okay, so okay naman. Mukhang satisfied ka naman di pasa mo na yan. Ayan. Okay guys, meron pa akong ilang Okay, so nakaset na ako sa M. Okay, so kung bago ka pa lang dito guys makisuyo naman ako guys. Subscribe na lang. Tapos, pa-share nyo na rin. Sa mga nag-aabang guys, kung yung kailan resume ng hiring, wala pang guys wala pang update. Kami din nag-aabang din kami kasi marami nakapag-post na kasi kami. Okay, tapos nung nag-post kami, kinabukasan sinabi, wag daw muna pala. Okay, so medyo nabitin kami dun guys. Yung iba nakapag-start na, sayang. Pero yun nga guys, hindi natin hawak yung mga ganun mga eksena. Sa management kasi yan guys. So, yun lang, abang-abang lang. Kung talagang interesado kayo sa ganito, aralin nyo lang yung mga video guys. Andun na rin naman yung mga tutorial ko, halos kompleto niya. Halos kompleto na. So, kulang na lang is aralin. Eto, so kung goods na to, ipasa ko na to. Okay, so naka-manual na tayo ngayon guys. Kung sa mabutang ang magpabilin ng dili ba usab sa kinabuhi sa tao. Okay, so full pa tayo. Parang same din to dun sa isa, no? Parang halos same sila ng shape. Same ba? Or may konting pagkakaiba lang? Dito pwede ko to gayahin yung shape ng neighbor Pero meron pa kasi ako nakikitang ibang angle. Para meron siyang pagka-Dutch Ayun tingnan mo yung sa kabilang side. Parang ito, yung una kong nil-drawing kanina, yung angle niya, yung roof niya na paangat, is papunta pataas in direction. Ito naman, yung roof nito, ang direction niya is pababa. Ayan guys, kung napapansin nyo. Halos same. So, tingnan natin kung gagana yon dito. Since magkaibang direction to.
Gagawa na ako ng assist line sa taas at sa baba. Okay, yan yung gagayahin ko mamaya para makagawa ako ng rectangular. Ayan, so dito ako kukuha ng ayan. Meron na tayong rectangular shape. Dito naman, ulayan lang natin to. Okay. Next, eto naman, mukhang slope ba to? Parang plane. Sa kabila ako naman guys is naka-plane lang si neighbor. Hindi siya pababa. Ayan. So kalaban ko dito guys na is yung sobrang antok. Dito sa task natin. Unlike kasi before, mahaba-haba yung eh. Yung iba naman sa inyo dito guys, halos wala na kayo ma-pull na task, no? Sige lang, tsaga-tsaga lang. Thank you. Ambot. Hindi kasi siya open for all. Ayan, tapos na lang guys. Isa sa atin, Ayun, so sila yung pagbabago. nilunok ko lang yung ginunguya ko. May ginunguya kasi ako guys. Ayan. So ginawa kong slope dito. Si neighbor is naka-flat. Anong gusto kong gawin dito? Ito sinusubukan ko sa i-face split. Pwede na yata ito hindi i-face split yung ganito eh. Pwede na yon. Alam ko Hindi naman siya nag-overlap eh. Shadow lang talaga yung nagdo-draw, nagde-layer diyan. Shadow lang. Pwede naman na yun eh. Okay, so dito, pag mga ganito mga layer, madali lang to, mga slope-slope na ganito. Yan, S lang, pindot kayo dun sa dulo, pindot kayo dito sa wall, yung green, ayan. Ang purpose kasi niyan guys kung hindi nyo pa rin naintindihan, matatapos na tayo, is para makuha mo yung actual na direction. Ayun, okay guys? So, ito yung last ko na project ay na-task kasi naka-M na ako lahat. At saka nung time na nag-record ako neto, antok na ako. Okay, so last na to. So, kita-kits tayo sa mga susunod na video. Kung nabitin pa kayo guys, meron tong part 1 ha. Panoorin nyo lang yung part 1. Nandun yung arc. Okay, so salamat guys. Okay, so hindi na ako naglagay kung sino nag-request neto. Halos lahat naman. Okay, so shout out na lang sa inyong lahat. Salamat. Kita-kits tayo sa mga susunod natin na video.